wala akong tissue. Ayoko nung matigas na tissue. Gusto ko yung malambot. God is good? All the time? Ang ganda ng awitan natin. Thank you, worship team. Talagang naiyak ako na naman. Last Sunday, naiyak na naman ako. Hindi ako maka-overcome sa message ni Pastor A, pati sa kanyang prayer. Oh, hallelujah. Tapos ako ngayon, oh, hallelujah, Lord. Okay. May konting i-confess po ako. Not exactly i-confess, no? Kasi, ang aking anak na si Marcia ay na-confine sa PIO. Overwork, nagdalawa ng trabaho dahil gusto mong kumita. Kaya, ang inyong lingkod ay pabalik-balik sa PIO, sa bahay niya, andun si Ellie na alagaan. Tapos, gagawa ako ng sermon. Nakakapagod, pero God is good talaga. Kasi siya ang nagbigay ng strength sa akin para nandito ako ngayon sa inyong harapan. Kasi kung hindi, baka sinabi ko na kay Pastor J, ikaw na lang. Pero, pag sinabi ni Lord na ikaw yan, ikaw yan. No matter what happened, kay sobrang maraming problema, maraming kung ano-anong ginagawa sa buhay na hindi maiwasan, pero nandito tayo. Nandito po ako nakatayo sa inyong harapan ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sobrang you are good. So good. Thank you, Lord. Okay, bago tayo magsimula ng lesson natin or yung ating topic na pag-aaralan ngayon, mag-pray muna tayo. Pwede ba tumayo ang lahat para sa panalangin? Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isa na namang privilege, opportunity na pinagkaloob mo sa inyong lingkod, Panginoon. Maraming salamat po dahil tunay na ikaw lang ang Diyos na buhay, na gumagabay, nagbibigay ng wisdom, at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay patuloy kami na malakas. Patuloy kami nakatayo. Kaya maraming salamat, Lord. Lord, sa pag-aaralan namin ngayong umaga, ang banal na Espiritu nawa ang siyang pumagitna, ang siyang magturo sa amin, ang siyang manguna. Dahil kung ako lang, Lord, tunay na wala akong magagawa. Kulang na kulang, Lord, ako. Kaya, Lord, ikaw ang magpuno ng kulang ko, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ihanda mo po ang puso ng bawat isa, ang kaisipan na kung ano man ang lesson na aming mapag-aaralan ngayong umaga na ito, nawa ay dadalhin namin ito sa aming pag-uwi upang maipamuhay namin sa araw-araw ng aming buhay habang naghihintay kami sa iyong pagbabalik. Maraming salamat, Lord. Para lamang sa iyong pinakamataas na papuri na may pagsamba. In Jesus' mighty name, ang lahat ay magsabi ng Amen. Pwede na po umupo. Usually, di ba, pag Word of God, nakatayo tayo. Pero isa lang naman ang verse na babasahin natin. Kaya, relax na lang po kayo. Pwede po kayo umupo at mag-relax. Okay po? Okay. Aking partner? Okay na? Okay po. Sige. Alam niyo po, kung tayo man ay lalakad sa mundong ito, sa buhay natin, siguro ang pinaka-masarap na kasama o masayang kasama ay si Apostol Paul, si Pablo. Kasi nakita ko rin sa kanya na siya'y mapursigi sa pagtuturo, mapursigi sa pagpangaral, kahit siya'y nakakulong na. Kahit nakakulong na siya, ay patuloy pa rin siyang sumusulat sa mga tao sa Efeso, no? Sa mga believers.
Sa mga believers, patuloy pa rin siyang sumusulat kasi hindi siya umihinto mangaral, hindi siya humihinto mag-spread ng gospel or good news. So ang ating ngayong pag-aaralan o pagbubulay-bulayan ay, kasi ito po ay, ang tema po nito at ang context po nito ay si Pablo, kung titignan natin, ang mga pangaral niya tunay na mahirap sundin ng mga tao. Kasi nung panahon na yon, yung Hintil at saka ang Jews, ang Hudyo ay magkasama sila. Pareho na silang mananampalataya. So iba't ibang ugali, 'di ba? So kailangan turuan sila dahil nung panahon na yon, marami po ang mga false teachers. So sabi ni Pablo, kailangan na matuto kayong umiwas sa mga masasama. Yung pag-uugali ninyo ay baguhin na ninyo. Kung basahin natin ang chapter 4 hanggang sa chapter as a verse 1 to verse 32, yun po ay puro katuruan ng buhay, pag-uugali ng tao, ng mga Kristiyano. At tayo po yun. Kasi hindi po niya sinasabi yung mga pangaral niya doon sa ibang tao o sa mga unbelievers, kundi sinasabi po niya ito sa mga mananampalataya na. So tayo rin po yun. Na hanggang ngayon, ang mga pangaral ni Pablo ay umaalingaw-ngaw sa ating mga tenga kung tayo ay nagbabasa ng ating Bible. Kasi dito po natin makikita ang mga pangaral ni Pablo at ang iba pang mga ngaral sa Bible. At ang mga salita mismo ni Jesus Christ, dito natin makikita dito sa Bible. Okay? Kaya po gumagamit ako nito kasi po ang mata ko mahirap makakita. So, ito na lang. Okay? Matanda na po ako. 69 years old na po ako eh. Magsa-70 na ako next year. So, matanda na po ako. Ano na po yung mata ko? Hindi halata? Ay, thank you Lord, hindi halata. Okay. Ang ating po pag-uusapan ngayon ay, ang title po niya ay Love in Action. Love in Action. Pag-ibig na nakikita sa gawa. Di ba kasi, marami kasi mga tao na sinasabi, mahal nila ang Diyos. Marami talaga nagkiklaim na mahal ko ang Diyos. Pero totoo bang mahal mo ang Diyos? Hanggang saan ba ang pagmamahal mo sa Kanya? Okay? Kung okay lang ba ang lahat? Kung okay lang ba ang pakiramdam at ang sitwasyon? Eh paano kung puro gulo, puro problema? Puro pagtitiis? Masasabi mo ba bang mahal mo ang Diyos? So dapat kahit masama ang panahon, maganda ang panahon ng ating buhay, sabihin natin, mahal natin ang Diyos. Yun po yung love in action. At hindi lang po yun sinasabi natin na mahal. Gawin. Gawin natin. Paano? Sige, pag-aralan natin kung paano ba gawin ang love in action. Okay. Sige po. Nasabi ko na kanina yung context natin at yung background, hindi ko na lang pakalaliman pa. Kilala nyo naman si Paul, di po ba? So, sa susunod nating pag-aaral, damihan natin. Limitado ang ating oras. Okay. Minsan, di ba may kasabihan, actions speak louder than words? Di ba? Di ba? Na nagsasalita tayo pero labas lang sa bibig, pero wala talaga sa puso. Sabihan yun eh. Kahit saan, naririnig natin yun eh. Tapos, minsan, mas mabait pa tayo sa mga hindi natin kilala kaysa sarili nating pamilya. Tama? Mayroon ba ganon? Na mas mabait tayo sa mga taong hindi natin kilala. Yung mga kabataan, yung mga teenager, yung mga youth, o kaya asawa, boyfriend, girlfriend, pinsan, relatives. Parang ang hirap ngumiti sa kanila kung mayroon tayong sama ng loob. Kung nakapanakit sila sa atin, parang ang hirap ngumiti. Pero, bilang mga anak ng Diyos, tinawag tayo hindi lang para magsalita tungkol sa pag-ibig, kundi ipamuhay ito araw-araw. O agree ba kayo? Ipamuhayan natin araw-araw. Sabi ni Apostle Paul sa Ephesians 4:32, ito yung ating text. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.
Sa Tagalog po. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad sa isa't isa tulad ng pagpatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Okay. So malinaw ang sinasabi dito ni Paul, no? Ni Pablo, na dapat magmahalan, magpatawaran, kahit gaano man yan kabigat. Okay? Hindi lang dahil mabait sila sa atin or kahit sino pa ang nakagawa ng kasalanan, kahit hindi ikaw. Dapat magpatawad, dapat magkaroon ng pagmamahalan, dapat magkaroon ng maawain tayo. Okay? Kasi po, ang ating pag-aaralan, kung babasahin natin talaga ang buong chapter 4, ito ay tunay na nakapaloob lamang sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Kung ang ating ginagawa sa buhay ay hindi walang kasamang love, ay hindi po tunay. Mamaya yan, tapos na. Mamaya mag-fade away na. Mamaya yan, sasawa ka na. Pero kahit gaano kahirap, kung may pagmamahal ka sa ginagawa mo, ay lahat yan ay magtatagumpay. Kasi ang Diyos ang magpapala at magbibigay ng tagumpay sa ating lahat ng mga ginagawa. Okay. Napansin ba natin may 3 utos dito? Be kind to one another, be compassionate, forgiving each other. Ang lahat ng ito ay nakabase lamang sa dahilan, just as God in Christ also has forgiven us. Nakabase doon dahil kaya tayo nagpapatawad, kaya tayo nagiging maawain, kaya tayo ay naging mabait, naging mabuti, kasi ganun din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Okay. Sige, tignan na natin yung unang utos. Be kind to one another. Maging mabait sa isa't isa. Proverbs 11:17. Okay. A man who is kind benefits himself, but a cruel man hurts himself. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng masama ang sarili niyang buhay. Agree o agree? Agree. Okay. Ang kindness ay hindi lang pagiging polite o magalang. Ito ay pagpili na gumawa ng mabuti kahit walang kapalit. Hindi lang kapag mabait ang tao sa atin, kundi kahit yung pinakamahirap, mahalin. Yung hindi ka ibig-ibig. Yung parang hirap naman ibigin ito. Parang hindi ko kaya. Pero, ang example ni Jesus, si Jesus ay mabait kahit sa mga taong hindi siya tinanggap. Pinagaling niyang may mga sakit, pinakain niya ang gutom, tinulungan niya ang mga makasalanan, hindi niya hinintay na maging deserving sila. Ganon din ang Diyos sa atin. Habang makasalanan pa tayo, minahal niya tayo. Romans 5:8, but God demonstrates His own love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So bakit hindi tayo magpapatawad sa iba? Tayo ba karapat-dapat din patawarin ng Diyos? Kung titignan natin, baka mas masahol pa tayo doon sa ginagawa ng iba. Pero ang Diyos, si Jesus ay nagpatawad sa atin. Alam mo, kindness can look like pagpapatawad. Pakikinig. Nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba kung may gustong makipag-usap sa'yo? Nakikinig ka ba kung nagko-confide ang friend mo sa'yo? Okay. O baka pagdating sa kabilang tenga, pinapalusot mo na lang, ako nga, marami rin problema eh. Bakit intindihin ko yung problema niya? Diba? Ganun eh. Ganun tao tayo eh. May mga iwasan ko nga to si kumare. Tsak, mangungutang lang to. Diba? Nasalubong mo si kumare. Ang hipitik-hit ng yakap mo kay kumare. Mare, long time mo si. Pero nung binulong niya sa'yo, mayroon ka ba dyan? Kasi ganito. Mare, nagmamadali ako sa ibang araw na lang. Hindi mo alam na kung mayroon ka naman, bakit hindi mo siya tulungan? Okay. Simpleng pagngiti. A simple smile. A simple smile sa taong namong problema.
Alam niyo ba na hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa? Kahit kami mga pastors, hindi niyo alam kung anong mga pinagdadaanan namin. Kaya dapat ipag-pray natin ang ating mga pastors. Tama? Okay. Pagtulong, pagbisita, pagdarasal, pag-encourage. Yun po ang kabutihan o kabaitan na dapat natin ipakita. Love in action. Na kung mayroon man kailangan ipagdasal, pagdasal mo na kaagad. No, hindi yung, ay wala, nalimutan na. Kasi po, hindi mo alam na ikaw pala katugunan ng kanyang panalangin. Okay, yung pagtulong. Kung wala, pero kung manghingi kayo ng tulong about pera, huwag kayo lumapit sa akin na wala akong pera pa. Kay Pastor Rani kayo lumapit. Kay Pastor Elmer. Wala pa eh. Pag mayroon, sige. Okay. Minsan, hindi lang pera ito. Minsan, hindi lang pera ang kailangan ng tao. Minsan, isang mabuting salita lang. Isang mabuting salita. Musta ka na? Alam mo, mag-usap muna tayo. Wala ka lang, huwag ka lang manghilam ng pera. Joke! Joke lang natin yan talaga. Pero kung kailangan, alam mo ba nung araw sa 50 pesos, kami ni Kuya Ricky, nung walang-wala kami, pag may nag-abot ng 50 pesos, ay, ang saya-saya na namin! Bibili kami ng tinapay at kape. Ay, masaya na kami. May pupunta sa bahay, magdadala ng pagkain. Ay, grabe! Yung prayers mo may tumugon, may ginamit ni Lord na instrumento sa pagtugon ng panalangin mo sa mga oras na yun. Okay. Minsan hindi lang pera kailangan ng tao, di ba? Like the story of the Good Shepherd. The Good Samaritan. Makita natin sa Luke chapter 10, verse 25 to 37. Lahat dumaan. Alam niyo naman yung story ng Good Samaritan, di ba? Lahat dumaan, yung pari, yung lebita, sila, mga lingkod pa sila yung mga yon ay mga teachers pa yon, mga lingkod sila sa temple. Pero dinaanan lang nila yung lalaking nakahandusay. Hindi nila pinansin, yung lebita yata, kung di ako nagkakamali, umiwas pa eh. Ay naku, nagmamadali ako. May lakad pa ako. Bakit kita intindihin, hindi kita kilala. Pero, isa lang ang huminto. Ang huminto ay ang Samaritan na hindi pa Hudyo. Kumbaga, sa atin ngayon, yung tumulong sa'yo, hindi mo pa kilala. Diba yung ini-expect mo na makakatulong sa'yo, yun ang magre-reject sa'yo. Diba ang sakit? Ang hindi mo pa kilala, yun ang tutulong sa'yo at dadamay sa'yo. Pero wala naman yan dito sa atin. Di ba? Wala yan dito sa atin. Tayo dito sa na-observe ko, nagdadamayan tayo, nagtutulungan tayo. Wala yan dito sa atin. Amen? Wala yan dito sa atin kasi nagdadamayan, nagtutulungan tayo, kasi mayroon tayong leader na nagbibigay sa atin ng magandang example, like Jesus Christ. Okay? So, sabi pero ang isang Samaritan ay tumigil. Hindi niya tinanong, deserve mo niya tulong? Deserve mo bang tulungan kita? Hindi niya tinanong yon. Tinulungan niya dahil may awa siya. Yan ang tunay na kindness or kabaitan or kabutihan. Okay. Meron ba tayo nun? Lahat ba tayo mayroon nun? Amen! Parang wala naman sumasagot. Kausapin nyo naman ako. Amen! Lahat tayo ay may kabutihan sa puso. Kasi mabuti ang Diyos natin. Amen. Yan. Pagpalain ang mga nag-amen. Ay. Okay po. Ngayon, tingnan na natin yung pangalawa. Be compassionate. Ang compassionate po, sa salita ng Greek ay splagna. Tama ako? No? Na yung parang nanggagaling dito sa kaibuturan ng puso. Yung awa, si Jesus Christ ganun eh. Nanggagaling ang kanyang awa sa kaibuturan ng kanyang puso. Na hindi niya pwedeng baliwalain. Yung para bang tayo, halimbawa tayo, naaawa tayo, may gusto nating tulungan. Tapos andun ka lang sa kabila, nandun yung tutulungan mo.
Titingin ka lang, sige, nakita ko naman, parang okay naman siya. Hindi. Ang sinasabing compassionate, kailangan mo talagang lumapit, alamin kung anong nangyayari sa kanya, kung anong kailangan niya. Yun po, hindi lang basta awa, hindi lang basta mahabagin. Dapat mayroon ka talagang nagagaling dito sa kaibuturan ng iyong puso na gusto mong tumulong. Amen po. Ganun ba tayo? May minsan ganun tayo. May minsan, di na hindi. Ayoko, hindi ako nagda-judge hindi ako judgmental sa mga oras na to. Ayoko mag-judge. Okay, basta lahat tayo ay maawain, mahabagin, kaya hindi natin matiis na hindi tulungan ng ating kapwa kung nangangailangan ng tulong, lalo na kung nakikita natin siyang nakalugmok, nakahandusay. Or hindi lang dyan sa physical, kundi lugmok ang kanyang puso, weak ang kanyang spirit. Na sumasablay, lumalaylay ang kanyang pananampalataya. Ibangon natin siya. Hindi pwedeng tignan mo lang siya at sabi, buti nga sa kanya. Hindi. Kung ang puso natin ay katulad ng puso ni Jesus Christ, na nasa ilalim dito sa katibuturan ng puso ang awa, hindi natin matiis ang ating kapwa. Amen po? Amen. Okay. Sunod. Dapat daw, merciful and sensitive, hindi manhid sa pangangailangan ng iba. Hindi manhid sa pangangailangan ng iba. Yun ang pag-uugali na dapat natin alisin kung mayroon tayong pagmamanhid pagdating sa pagtulong, pagdating sa paglingon, pagdating sa pag-agapay, pag-alalay. Alisin natin yung manhid na puso kasi hindi po yan nais ng Diyos sa atin. Okay, Colossians 3:12. Put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Sabi sa Tagalog, kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Nandoon po yun sa mga katuruan ni Pablo dito sa buong chapter 4. Nandoon po yun. Okay. Meron na ako share sa inyo. Sabi ni Pablo, ang gusto ko, ang tumatak sa isip ko nung sinabi ni Pablo, ang mga pangaral niya. Sabi niya, huwag ninyong saktan, pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Ito sa Ephesians 4:30. Dahil sapagkat siya ang tatak o patunay na kayo ay nasa Diyos hanggang sa dumating ang araw ng iyong kaligtasan. So, ibig sabihin, kung tayo may ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, lalo na sa pagtulong sa ating kapwa, pinipighati o ginigrieve natin ang Holy Spirit. Kung minsan, kinakalabit ka na niya para gawin mo ang nais na ipagawa sa'yo, pero ini-ignore mo siya. Bakit? Mas puno ng ingay yung tenga mo, mas puno, hindi ka naging sensitive sa kanyang whispers. Kasi hindi naman siya maingay magsalita. Bubulong lang niya sa'yo yan. Kaya kung sensitive tayo sa Holy Spirit, maririnig natin ang nais niya ipagawa sa atin. Or yung mga iiwasan mo to, huwag kang gumawa nito, huwag ka pumunta doon, yung mga ganun. Okay? Ang isa pang nakaantig sa aking puso ay yung ano ba yon? Sabi niya na ang magnanakaw, huwag magtago. Ayan. Sa Ephesians 4:28, ang dating nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal, gamit ang sarili niyang mga kamay upang may maibigay siya sa mga nangailangan. Oh! Di ba? Gusto niyang nais ng Diyos na hindi lang dapat huminto sa masama na gawain. Kailangan gumawa ng mabuti. Magtrabaho ng tapat para makatulong sa iba. So, inaalis na yung mga masama nating gawain. Magtrabaho tayo ng marangal, pati magnanakaw. Huminto ka ng pagnanakaw, gumawa ka ng trabahong marangal para makatulong ka sa iba. Nandun pa rin yung pagtulong. Hindi sinabi na, o sige, huwag ka na magnakaw, magtrabaho ka. Pagkatapos, sige, magpakasaya ka.
Kasi nagnakaw ka lang ngayon may trabaho ka na. Hindi, sabi niya, dapat magtrabaho ka ng marangal para makatulong ka sa iba. Di ba nandoon pa rin yung pagtulong? Hindi naalis ng Diyos na linisin muna natin ang ating buhay. Linisin muna natin ang ating buhay para maging marangal tayo ang ating gawain para makatulong tayo sa iba. Dahil unti-unti tayong nagiging like Christ. Gets niyo po? Na kung tayo ay gumagawa ng mabuti, sino ba ang model natin? Kung gumagawa tayo ng mabuti sa ating buhay, sa ating kapwa, sa ating community, sa ating ministry, sa ating church, ang Diyos, si Jesus Christ ang ating model. Okay, tapos, sige, dito na tayo. Sunod. Okay, napakaraming taong umingiti pero may dinadalang mabigat. Hindi nyo ba na-sense na yung mga kapatid natin, kahit nakasmile, pero makita mo yung mata, may problema. Totoo yan. Akala mo parang ang saya-saya niya, nakasmile siya. Pero ang totoo, mabigat ang dala-dala niya. Ngayon, ikaw na nariyan, ikaw na naisip mo siya. Ito ha, naisip mo siya, naisip ko si Nita. Tawagan ko kaya. Nung tinawagan mo si Nita, sabi ni Nita may problema siya. Ganito, ganon. So, nung kinausap mo siya, gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi ba masaya din yun? Di ba pasarap din sa pakiramdam na napagaan mo ang pakiramdam ng tao na may problema, lalo na kaibigan mo, kapananampalataya mo, o kapamilya mo? Di po ba? Huwag natin ipagkait yan. Yung simpleng pagtawag, kumusta ka na dyan? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Huwag natin alisin yan sa ating buhay. Kailangan tayo ng ating kapwa. No man is an island. Hindi tayo mabubuhay sa sarili lamang natin. Mabubuhay tayo na sama-sama tayong lahat at si Jesus is the center of it all. Amen? Amen. Ala, nasaan ako? Ano nangyari? Ano nangyari? Balik ako sa simula. Okay. So, dito na tayo sa alam niyo po, ito, yung sinasabing may mga dinadalang mabigat, hindi natin alam ang laban ng bawat isa. Kaya't maging maingat din tayo. Ito pa isa. Magiging maingat tayo sa ating pananalita. Huwag harsh sa kapwa. Hindi mo alam kung anong daladala niyang kapwa mo na pinagsabihan mo ng kung ano-anong masama. Dapat ganun tayo. Alalahanin natin higit lalo yung iba kaysa ating sarili. Nasa Bible po yan Higit na alalahanin natin ang ating kapwa kaysa ating mga sarili. Parang unahin muna natin sila. Kasi sila, hindi mo alam ang nararamdaman nila. Wala kang kontrol sa nangyayari sa kanila. Pero ikaw, may kontrol ka sa nangyayari sa'yo. Lalo pa pag alam mo ang fruit of the Spirit. Dala-dala mo ang banal na Espiritu sa buhay mo. Naninirahan siya sa'yo. At alam mo kung ano ang fruit of the Spirit. Self-control. Napakahalaga, pero mahirap din gawin. Okay, sunod. Look at the story of Jesus and the widow of Nain. In Luke chapter 7, verse 11 to 15. Hindi na natin yan titignan. Pero kung gusto niyo pag-uwi sa bahay, check po ninyo. Sige po. Nakita ni Jesus isang byuda na namatayan ng nag-iisang anak. Hindi naman humingi ang babae ng tulong. Pero nakita ni Jesus ang kanyang pighati. At nanaig sa puso niya, binalik niya ang buhay ng anak nito. Ganito po ang puso ni Jesus. Kasi nakikita po niya ang mga pinagdadaanan natin. Tayo kasi hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng ating kapwa, not unless mag-confide sa'yo or humingi ng tulong sa'yo. So marunong tayo dapat, makiramdam. Sensitive ang ating pakiramdam. Kasi masisense mo naman maramdaman mo naman kung ang kapatid mo, o kapamilya mo, o kaibigan mo, ay mayroong problema. Masisense po natin yan. Hindi man niya masabi lahat,
Pero mararamdaman at mararamdaman natin yan. Lalo pa pag close tayo, ito tayo, ganito tayo, yung intercessors family. Dahil close tayo, nararamdaman natin ang isa't isa. Kung may problema, kung may hindi nadalang mabigat. Amen? So dapat maging sensitive tayo sa ating kapwa. Okay, number 3. Okay, ito pa pala, sa application. May application tayo. Yan, application. Tanungin natin ang ating sarili. May tao ba sa paligid ko na kailangan kong makausap? Na kailangan ng comfort? Na kailangan ng prayer? Maging tao sana tayo na magdadala ng pag-asa. Hindi ng judgment agad. Sana ganun tayo. Kasi yun ang nais ng Diyos sa atin. Na kung kailangan ng prayer, panalangin mo, kailangan ng comfort, sis, ganito, ganun. Sige, umiyak ka lang. Mag-pray tayo. Damayan mo siya, sabi sa Bible, weep to those who weep, and rejoice to those who rejoice. Sabi ng Bible. So hindi tayo pwedeng i-ignore, magpatay mali siya, para magmaging manhid. Hindi po kailangan. Kung ganun po ang ginagawa natin, ay ang saya-saya ng buhay. Lahat tayo ang tanggap ng biyaya na nakalaan para sa atin. Kasi nakikita ng Diyos ang ginagawa natin eh. Hindi siya bulag, hindi siya bingi, hindi siya manhid, na para ibuhos sa'yo ang pagpapala na para sa'yo. Pag para sa'yo talaga. Okay. Ang sunod, forgive one another. Magpatawad sa isa't isa. Ito ang pinakamahirap. Pero ito ang pinakamalinaw na utos. Mahirap magpatawad pag sobra kang nasaktan. Mahirap magpatawad kung alam mo, ang mentality mo, ako po ay walang kasalanan. Siya po ang may kasalanan. Siya ang dapat humingi ng tawad sa akin. Mahirap po. Pero, tandaan natin, kapag naisip natin, hindi niya deserve ang forgiveness, tandaan natin, hindi din natin deserve ang kapatawaran ng Diyos. Pero ibinigay niya sa atin. Pag iniisip natin kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa lahat ng pagkakamali natin, na kahit sinasaway ka na kahit binago ka na, paulit-ulit ka pa rin nagtatampisaw sa putik ng kasalanan. Pero patuloy, pag bumabalik ka sa Kanya, patuloy ka pa rin niyang pinapatawad. So anong karapatan mo para hindi ka magpatawad sa iba? Ano ang karapatan natin hindi tayo matutong magpatawad sa iba? Na kung ang Diyos na sobra nating sinaktan, sasaktan din ang Panginoon, ay nagpatawad sa atin. Kahit gaano pa kalalim ang pinanggalingan natin kadiliman, pinatawad pa rin niya tayo. Kinuha ka pa rin din sa kadiliman at dinala sa kanyang kaliwanagan. Mapalad tayo, kapatid, dahil nasumpungan tayo ng Diyos. Kasi kung hindi, saan tayo? Siguro nandun pa rin ako sa dati kong buhay. Siguro nandun pa rin ako nangangapa sa dilim. Maraming trabaho pero walang pera. Maraming umahabol na utang. Okay. Thank you, Lord, talaga. Kasi talagang binago mo ako. If the Son of Man sets you free, you will free indeed. Maniwala po tayo dyan. Pag binago ka ng Diyos, pag binago ka talaga ang buhay mo, mababago ka talaga. Kasi may partnership eh. Alam mo na kung anong responsibility mo. Kilala mo na siya. At takot ka nang bumalik sa dati. Kasi pag bumalik ka sa dati, baka hindi ka na makaahon muli. Baka abutan ka ng rapture. Hindi ko kayo tinatakot. Pero pag huli ng lahat, sabi nga sa Bible, hindi lang dahil kilala natin ang Diyos, kilala mo siya sa pangalan at kilala mo siya na napako sa cross, dapat personal mo siyang, dapat magkaroon ka ng personal na relationship sa Kanya. Amen? Okay. Dito po si Joseph, the dreamer. Si Joseph the dreamer, alam naman natin ang ginawa sa kanyang mga kapatid, di ba?
Makikita po natin yan sa Genesis 37, verse 50. Ipinagbili siya. Tinangkang pa siyang patayin. Di ba hinulog siya dun sa balon na malalim? Okay? Tapos, iniwan siya, pinagtaksilan siya. Pero na magkaroon siya ng pagkakataong gumanti. Di ba? Pwede na siyang gumanti. Naging governor na siya ni Paraon eh. Naging pangalawang mataas na siya na tao doon sa palasyo. Pwede siyang gumanti. Pero instead na gumanti siya, pinili niya ang magpatawad. Sinabi niya sa Genesis chapter 50 verse 20, You meant evil against me, but God meant it for good. Okay? Masama ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinaintulot ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami. Dahil sa mahabang tagutom, pati ang kanyang pamilya ay naligtas niya. So, dito makikita natin na kung ano man ang nangyayari sa ating buhay, may purpose, may plano ang Diyos. Kaya wag din tayo magtaka na, Lord, ang tagal-tagal naman ng panalangin ko, hindi mo pa sinasagot, mas lalo pa ako nahihirapan. Wag din tayo magtaka kasi may purpose at may plano ang Diyos sa ating mga buhay. Wag tayong mainip, wag tayong magreklamo. O, natural na magrereklamo. May nagrereklamo. Si Job nga nagreklamo. Pero kung kilala natin ang ating Diyos na buhay at mayroon tayong personal na relationship sa Kanya at malalim ang ating pagkakakilala sa Kanya, hindi tayo magtataka kung nakakadanas tayo ng mga kahirapan, ng mga challenges, trials, problema. Kasi may purpose, gagamitin pala ng Diyos ang mga problema mo para maluwalhati siya. Para makatulong ka sa iba. Diba? Ang saya, no? Pag yung pinagdaanan ko, kung gaano kasama, gaano kahirap, mga pinagdaanan ko, may purpose pala si Lord. Akala ko tapos na ang buhay ko noon. Ako'y nasa Bacolod City. Dumating ako dito sa Manila, naging artista ko nung ako, no, kumita ng malaki. Akala ko ang hirap-hirap, pasan ko ang daigdig. Pero may plano pa ng Diyos. Kaya pala pinaranas sa akin ng Diyos ang lahat ng hirap mula bata ako hanggang, how many years ago na, matagal na, nang kinuha niya ako, may plano pala siya sa buhay ko. Nita, huwag kang mainip. Gagamitin kita para sa ikaluwalhati ng pangalan ko. Amen? At ang lahat ng yan ay may instrumento na ginagamit ang Diyos. Dahil sabi ko nga kanina, hindi tayo nabubuhay ng nag-iisa. Lahat tayo sama-sama. Isang pamilya, isang community, basta. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ng bawat isa kung ang lahat ay nagkakasundo. Dito sa atin, nagkakasundo naman tayo lahat. Kung may problema lang na maliit, nasusolve naman agad. Kasi Jesus is the center of it all. Inaagaw pa yung title. Ang ganda lang kasi talaga, sa totoo lang. Pwede mo kasi siyang ilagay sa kahit anong topic. Ang ganda! O, diba? Lagi kong pinabubulayan. Si Jesus talaga. Sabi nga ni Pastor Anthony noon sa kanyang message, pag inaway mo kasama mo, anak mo, pamilya mo, o kung sino man, ang inaaway mo ang Diyos kasi nandito sa gitna eh. Bago tumagos yan dun sa kaaway mo, siya muna ang araw. Siya muna. Di siya muna inaaway mo. Diba? Alam natin na, asa na yung aking malambot na tissue? Malambot akong tissue. Here. Yan. Okay. Okay. Tapos, ano pa? Sige, malapit na tayo matapos. Okay. Ito ang kamagandang example, no? Kasi dito yung kay Joseph the dreamer ay pinagpala ng pamilya niya, ganito rin ang forgiveness. Hindi nito binabago ang nakaraan. Ako hindi binago ang nakaraan ko. Pero binago nito ang kinabukasan. Kung ano man ang nakaraan natin, hindi na yan mababago, nakaraan na yan eh. Pero ang kinabukasan, kaya ulit ng Diyos i-rewrite ang iyong story. Diba? Sabi, tapos na ang story natin eh. Naka-blueprint na eh.
Pero ang kapangyarihan ng Diyos, di natin saklaw. Hindi natin maarok ang kanyang kapangyarihan. Pwede niyang i-rewrite ang ating story. Amen! Na kung gaano ka kalugmok noon at kasama, babaguhin ka niya, gawin ka niyang mabuting tao. Amen! Dapat huwag kang umalis ang tawag doon, sa circle or sa family, sa community. Like ito. Huwag kang umalis. Kasi pag umalis ka, mapunta ka sa iba, sino kaya ang dadatnan mo? Pag hindi ka nagpapasakop sa Diyos, sino ang sasakop sa'yo? Pag hindi ka nagpapagamit sa Diyos, sino ang gagamit sa'yo? O di siyempre, ang number one kaaway natin, number one kaaway ng Diyos. Kung minsan hindi natin number one kaaway ang si Satanas. Alam niyo kung sino number one kaaway natin? Ang ating mga sarili. Ang titigas ng mga ulo natin. Kahit alam na natin ang totoo, makukulit tayo. Patatawarin naman ako ni Lord, hingi na ako ulit ng tawad. Paano kung huli ka na? Okay? Sige, ito tayo. Ang pinakadakilang halimbawa ay si Jesus on the cross. Habang siya ay pinapako, imagine, i-visualize niyo po ito. I-visualize niyo po. Ako nag-visualize ko ito, umiyak. Iniyakan ko na po itong mensahe na ito eh. Iniyakan ko na po ito sa bahay. Habang siya ay sinasaktan, habang siya ay iniinsulto. Iba, imagine ko anong ginawa niya. Hindi pa yan, marami pang iba na ginawa nila sa Panginoong Jesus para lang maligtas tayo sa ating mga kasalanan, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Maligtas tayo sa tiyak ng kapahamakan. Saan yung kapahamakan na yun? Sa apoy, ng dagat-dagatang apoy ng impyerno. Tandaan natin, heaven is real, hell is real. Tandaan po natin yan. Hindi po yan joke. Totoo po yan. Okay. Luke 23, chapter 23, 24, Father, sabi ni Jesus, tignan nyo kung ano ang puso mayroon si Jesus. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Nakapako na siya, mamamatay na siya. Hindi na siya makahinga. Hirap kayo nakapako ka, tapos nakapako din ang paa mo, pilitin ni Jesus na iangat yung katawan niya para ano yung kanyang kamay. Nai-imagine ko, naiyak ako, ang hirap-hirap. No? Hindi lang hirap na nahirapan, kundi makirot, masakit, na dala-dala niya ang ating mga kasalanan. Ang bigat ng ating mga kasalanan. So sabihin natin, ay Father, hindi ko siya papatawarin, alam niya talaga ang ginawa niya eh. Di ba may ganun? Hindi ko papatawarin si Ricky. Alam ko naman na niloko niya ako eh. Alam niya na niloloko niya ako. Hindi ganon. Kung sino man ang nanloko sa inyo, sino man ang may kasalanan, magpatawad tayo. Katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Okay, sunod. Why we should love this way? Why we should love this way? Why love is in action? Kasi ganito rin tayo minahal ng Diyos. Ganito kabait na mahalin niya tayo. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil mabait tayo, kundi minahal niya tayo dahil naranasan natin ang kanyang kabaitan. Naranasan na experience na natin ang sarap ng buhay na kasama si Jesus. Okay. Hindi tayo nagpapatawad para maging Kristiyano. Nagpapatawad tayo dahil Kristiyano na tayo. Amen? Tayo, ang mga kabutihan na ginagawa natin, hindi natin ginagawa dahil mabuti tayo. Ang galing-galing ko. Ang galing-galing ko, mabuti akong tao. Hindi. Yun ay bunga ng ating kaligtasan. Kaya tayo gumagawa ng mabuti. Kasi kung hindi tayo ligtas, malay natin sa kabutihan. Di ba po? Kung mayroon ng kabutihan, sabi nga, kahit anong mabuti mo, kung di mo tinanggap si Jesus Christ, di ka nagsisi, di ka nagbalik loob. Wala yung kabutihan mo. Okay? So dito pa rin sa John, 1 John 4:11. Okay. Sabi, mga minamahal, kung ganong kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din na tayo magmahalan. Okay, application. Ngayong araw, isipin mo ang tao. Ang isang tao, may kailangan ka bang patawarin? May kailangan ka bang tulungan? May kailangan ka bang encourage? May kailangan ka bang tawagan? May kailangan ka bang yakapin? Huwag mo nang ipagpabukas pa.
kung mayroon kang nais na yakapin, patawarin at magpatawad, ngayon, kung ayaw mo ngayon, di mamaya paglabas, gawin na natin. Ako, sinasabi ko, Kuya Ricky, palagi, kung may nagawa ako sa kanyang masama, patawarin niya ako. Ganon din siya sa akin. Amen? O sige, ito na tayo. Dito na tayo kay Ariel Cruz. Sinong nakakilala kay Ariel Cruz? Pastor Professor Filipino, Head Pastor of Diaspora International Ministry, South Korea. Okay. Sister Jane, ang ating konting quote. Okay, sabi niya, basahin ko, kung tunay ang relasyon mo sa Panginoong Jesucristo, walang kailangan patunayan sa mundo. Tama? Kasi tunay eh. Kapag tunay ang relasyon mo kay God, mag-overflow yan. Mag-overflow sa iyo ang pagmamahal, pagpapatawad, kabutihan, pangunawa, pagrespeto, mahinahon, pagtitiis, pagsunod. Lahat yan pagtitiwala sa Diyos. Lahat yan ay mag-overflow sa iyo kung tunay kang Kristiyano. Conclusion na tayo. Conclusion na po tayo. Okay. Love in action is seen in kindness, compassion, and forgiveness. These are not just good moral values, but makes us a true Christian life. When we live like this way, we reflect Christ, love, and do others to Him. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So gawin natin, ang gagawin lang natin ay maging mabuti at maging totoong Christian para ang lahat ng bagay mag-overflow. Kasi si Jesus Christ mismo ang gagawa niyan para sa iyo. Okay, sige, let us pray. Our gracious and loving Father, maraming salamat po sa mga salita mo, Panginoon, na aming napag-aralan ngayon. Alam namin na ito ang aming gabay at kalakasan sa araw-araw ng aming buhay habang naghihintay kami sa iyong pagbabalik. Thank you, dear sweet Holy Spirit, dahil ikaw ang sealed na kami ay pag-aari ng Diyos. Ikaw ang aming tatak sa aming kaligtasan, sa aming katubusan pagdating ng panahon. Salamat po, Ama, dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig, awa, at pagpapatawad. Kahit di namin deserve, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang ialay ang kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Tulungan mo po kaming maging mabait, mahabagin, at mapagpatawad ng katulad ng pagpapatawad mo sa amin. Gawin mong salamin ang aming buhay na makita ng ibang tao kung gaano kadakila ang pag-ibig mo, Lord, na hindi magbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Sa lahat ng mga tao na nahihirapan, mga nagtitiis, mga kabiguan, mga hindi magandang relasyon sa pamilya, na wala ng trabaho, may mga sakit at karamdaman, yung mahirap ng gumaling na karamdaman, Lord, na wala ng pag-asa. Lord, ikaw lang po ang aming pag-asa, Lord. Ipuin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Dahil ikaw lang naman ang may control at may last say. Kaya ikaw po ang nakakaalam. Kaya tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat, Lord. Ganun din po ang aming nanay Fe, Pastora Fe, ang aming head pastor, ang buong pamilya, Alatraca, Lord. Lord, patuloy mo din silang pagpalain, ingatan sa kahit anumang masasama, mapagsamantala. Ingatan mo po sila. Kaming lahat na naririto po, ang bawat pamilya ng bawat isa na naririto, Panginoon. Pagpalain mo po kami, Panginoon. Kung ano man ang mga pangailangan namin, alam namin na alam mo kung ano ito, Panginoon. Ang mga secret desires ng aming puso, Panginoon, according to your will, tutugunin mo po ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen.
been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.